From time to time ay nasasaktan tayo dahil sa pagkakamali ng iba sa atin. At from time to time din ay nakakasakit tayo sa iba. Kapag alam mong meron kang na-offend, kasalanan mo man o hindi, mabigat sa pakiramdam. At gusto mong gawa ng paraan para maging maayos. Pero alam mo, minsan ang problema sa tao ay apektado tayo sa na-offend nating kapwa-tao. Pero hindi natin naiisip yung offense na nagawa natin sa Diyos. Nagkasala tayo sa Diyos. Yan ang sabi ng Biblia. Ang ating pagkakasala sa Kanya ay marapat nating pagsisihan at tayo ay magbalik loob sa Diyos. Sabi nga ng Bible, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Hindi nais ng Diyos na tayo ay manatili sa isang kalagayang malayo sa Kanya. Ibinigay si Jesus upang maging kabayaran ng ating kasalanan at upang mapanumbalik ang ating kaugnayan sa Diyos. Ang verse ay nagpapaalala sa atin na habang tayo ay nabubuhay, ay may chance pa. May chance pa para kilalanin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kung yan ang iyong nais, samahan mo ako sa isang panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, ako po ay nagpapasalamat sa iyong pagmamahal sa akin. Salamat dahil ibinigay niyo po si Jesus upang maging tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Kinikilala ko po ang aking pagkakasala at tinatanggap ko si Jesus bilang aking tagapagligtas at kinikilala ko siya bilang aking Panginoon. Maghari po kayo sa aking buhay at pinanghahawakan ko po ang inyong pangako na ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagkilala kay Jesus ay ang pinakamalaking desisyon sa buhay na ito. Naway maunawaan mo ito at naisin. Mahalaga sa Diyos ang buhay mo. Mahal ka niya, kaya asa ka pa.